Good day and happiness life mga ka-Life Change. Welcome ulit sa ating YouTube channel, Life Change OFW Journey. So kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click subscribe. I-hit nyo na yung notification bell dyan. Click all nyo na para updated kayo sa mga i-upload natin mga video na talaga naman pwedeng pampa-good vibes at reality ng buhay. So ngayong araw na to, nagbabasa ako ng mga news at nakikinig din sa mga YouTube channel at sa iba pang platform ng multimedia. Talagang kitang-kita ko yung kahirapan sa Pilipinas dahil ang mahal ng bigas, ang mahal doon ng mga bilihin. At another thing is taas also ng political crisis sa atin kasi may mga narinig tayong mga impeachment, mga katiwalian, di ba? At may mga bagay na hindi natin inaasahan. That is the reality of life, okay? Totoo naman yan talaga na nangyayari sa buhay at sa ating bansa. Pero ano ang pwede mong gawin bilang mamamayan ng Pilipinas? Okay? As a concerned citizen, number one po, magsasuggest ko, tutukan natin yung agricultural area natin. Kasi ang Pilipinas po, isa sa pinakamagandang area na may maraming yamang dagat, yamang lupa, at may mga yamang tao. At hindi rin naman papahuli ang technology ng Pilipinas. Bagamat, hindi tayo nakasali sa first class, at least kahit pa paano, nandoon tayo sa tinatawag na fast-moving country. At ang pinakamaganda sa Pilipinas, ang lahat ng area natin, Luzon, Visayas, Mindanao, is virgin pa or fresh. Hindi pa well-developed. Kumbaga sa ibang bansa kasi na-develop na nila ang lahat ng kanilang yaman. Pero tayo, nag-i-start pa lang tayo. Okay? Government natin, ang pinag-uusapan pera palagi, bilyon-milyon. Diba? Ang yaman ng Pilipinas. Pero sabi nga natin, sa pamamahala, kailangan ng mahusay. Okay? Kailangan ng tinatawag natin na ang namamahala is nakatutok para mabantayan yung yaman na yan. Pearl of the Asian, diba? Napakaganda. At ito'y tinatawag na lupang hinirang. Hindi yan, naging reason lang na magkaroon ng tinatawag na lupang hinirang kasi pinagpala naman talaga ang Pilipinas. Okay? So, normal lang talaga sa lahat ng bansa na medyo magulo kasi hindi mo naman talaga kayang pag-isahin. Okay? Hindi mapipilis ng government ang buong tao. Okay? So, ganyan talaga. Merong against. Merong white and black. Okay? Meron talaga na palaban at meron namang sumasang-ayon. So, agree tayo dyan guys kasi alam naman natin na yan talaga ang reality ng buhay. Pero at the end, kailangan magkaisa tayo or magkatulungan kasi tayo rin naman ang makikinabang nito pagdating ng araw, mas lalo na ang ating mga generation, yung mga anak natin. So, hayaan natin na makatulong tayo sa simple way. Paano ba yung pagtulong na yan? Number one po, sabi ko nga po sa inyo, tutukan natin ang agriculture sa pagtatanim dahil maganda naman ang area ng Pilipinas eh. Magtanim tayo, barangay, by barrio, by provincial, by region, buong bansa, pagsabay-sabay na magtanim. Sigurado ako marami tayong aanihin, okay? Another thing is, pag-ibayuhin natin yung mga tinatawag na kalinisan. Ang kalinisan para yung environmental impact, malaki also sa Pilipinas. Dahil pag malinis ang kapaligiran ng Pilipinas, safe, tapos maraming tourism na papasok dahil maayos yung pamamalakad. So magkakaroon tayo ng tinatawag natin na source of money. Kaya saludo tayo sa Department of Tourism at mayroon din tayo tinatawag ng mga OFW. Malaking benefactor ang OFW sa pag-unlad also ng ating bansa. So yung pinapadala nila mga dolyar, malaking tulong yan. Kaya maraming salamat also sa buhay ng mga OFW. Kaya Life Change OFW, ano pang hinahantay ninyo? Follow, like, and subscribe na po tayong lahat. This is the voice of OFW here in Saudi Arabia. God bless.